Blessed Sunday po everyone. Amen. Hallelujah. Welcome po sa mga kapatid natin online. Good morning po sa inyong lahat. At welcome po kayo sa ating Sunday Celebration of Worship Celebration. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Amen. At tayo po idadako po sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos before our worship God. Amen. So sabi po niya dito sa Romans chapter 12 verse 10 to 11. Kapatid, mahal mo ba yung katabi mo? Amen? Yes, mahal po natin yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mahal kita sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ito po'y paalala po ng Diyos sa atin na wag po tayong maging tamad sa paglilingkod sa Diyos. Kung mahal mo yung katabi mo, mahalin mo siya at palagi mong paalalahanan. Amen po ba? Kung mahal po natin ang ating kapatid, lagi po natin siyang i-remind na ang araw po ng pagsamba ay wag po natin itong babaliwalain. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita, verse 10, hallelujah, sa Romans chapter 12, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Verse 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa atin pong Panginoon. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. Kung tayo po ay manatiling nakatayo, tayo po'y manalangin. Idulog po natin sa ating Panginoon ang kabuuan po ng ating gawain at tunay na ang Diyos po ang ating pong kasama. At narito po siya sa ating kalagitnaan, kasama po natin. Amen. Malaya po nating itaas ang ating mga kamay. Malaya po nating buksan ang ating bibig, maging ang ating puso. At sa mga kapatid po namin nasa online, makisabay po kayo sa panalangin ngayong umaga. O Amang Banal, muli o Diyos, kami po'y nagpapasalamat muli sa araw na ito na kaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala, o Diyos, na kami po'y magmahalan at buong puso po kaming maglingkod sa iyo. Bilang magkakapatid, o Diyos, sa iyong kaharian, sa iyong santuario, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo na naglaan ng kanilang oras at panahon upang, o Diyos, ay sumamba at purihin ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Even, Lord, sa mga kapatid po namin online, Lord God, sama-sama po kami, Panginoon, na nagpapakumbaba, humihingi, Panginoon, ng kapatawaran, anuman pong aming nagawang pagkakasala, Panginoon. Simula kahapon, kanina at ngayon, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, o Diyos, sa kabuuan ng aming gawain, ay samahan mo po kami upang ikaw ay aming maitaas at purihin sa aming mga buhay. Maging kaawawan ka po namin, maging kagutuman ka po namin, Panginoon. At tunay, o Diyos, na ikaw ang aming kasama sa kabuuan ng aming gawain ngayong umaga. Even, Lord, sa iyong anak na gagamitin na maging daluyan ng iyong salita. Panginoon, daluyan mo siya ng iyong banal mong espiritu. Balutin mo siya ng iyong banal mong dugo at walang distraction, Panginoon. Sa amin din na makikinig ng iyong salita, Panginoon. Even our worship, O God. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Dinudulog po namin ang aming buhay. Kasama po, Panginoon, ang aming mga kapatid na Sige po, tayo po'y manatiling nakatayo, tayo po'y muling aawit sa atin pong Panginoon. Balik ko na po sa ating music team. Amen! Hallelujah! Praise God! Grabe po, no? Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? Grabe po, parang ang seryoso naman ang mukha ng bawat isa. Pwede po bang ngitian natin ang katabi ng yung mga katabi natin po, amen? Yung mga wala pa po sa mga upuan na yan, alam ko po na paparating pa. At welcome po sa ating gawain dito po sa online at sa actual po. Sabay-sabay po tayong umawit para sa ating Panginoon. Excited na po ba tayong umawit para sa ating Panginoon? Amen! Itaas nga po natin yung mga kamay natin, yung dalawang mga kamay natin, at tayo pumalakpak na malakas at mataas para sa ating Panginoon. Hallelujah! Tayo'y sabay-sabay na umawit para sa ating Panginoon. Amen! Malaya po tayong pumalakpak para sa ating Panginoon.
pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat,
banal na spirito? Sino dito nag-enjoy na pumupuri sa Panginoon? Amen. Grabe po, napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Come on, church. Tayo magpatuloy sa ating pagpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung kayo'y nagalak, tumalon, pumalakpak, at umaawit sa ating Panginoon, ganun pa rin ituloy natin itong presensya niya. Let's enjoy the presence of God na dumadaloy ngayon sa atin. Amen. Ngayon naman yung panahon na, or this is the moment, na idulog naman natin yung puso muli natin sa ating Panginoong Diyos. Danasin natin yung moment na maging seryoso kang kausapin ng ating Panginoon. Na sabihin mo sa ating Panginoon na, Lord, here I am. Lord, here I am right now. I want to worship you, Lord. Lord, look at my heart, Lord God. You can see, Lord God, inside of my heart, kung ano po, Lord God, ang gusto ko. Kung ano, Lord, yung ninanais ko. You can say that to yourself right now. Lord, nakikita mo kung ano ang nasa puso ko ngayon, kung may bigat man ito, kung may pasanin man ito, kung may dinadala man ang puso mo. Release it to our God. Just empty your heart right now. Empty your mind right now. And let God enter to your heart and your mind. Hayaan mo ang Panginoong Diyos yung kumilos ngayon sa buhay mo. Awitan mo siya. Bigay mo yung oras mo ngayon sa Kanya. Kung ikaw ay nasa tahanan, isang tabi mo muna yung ginagawa mo and give time to praise our God. Give time to worship to our God. Because nothing you will lose, but you will gain. Amen? So ngayong oras na to, mga kapatid, awitan natin ang ating Panginoong Diyos dahil siya ay tapat at dakila na nararapat lamang nating sambahin, nararapat nating papurihan, at pasalamatan sa kabutihan niya sa kanyang habag sa ating puso. So come on, church. Invite the presence of God in our way of singing to Him. Hallelujah. Pwede mo po itaas ang ating mga kamay habang tayo umaawit sa ating Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Sadyang kay buti. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya
tumigil sa pagpuri sa Kanya. Huwag kang tumigil. Idulog ang iyong puso sa ating Panginoon. Come on, church. Speak to our God right now. Sabihin mo sa ating Panginoon kung anong nais mong sabihin sa Kanya. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi maiksi ang Kanyang mga kamay upang tayo'y abutin. Lagi nating isipin na andyan ang ating Panginoon. Andyan siya lagi. Hindi tumatalikod sa atin. Kahit kailan na hindi siya nagbabago. Mula noon, ngayon at magpakailanman ang Kanyang pangako ay tunay at hindi magbabago. And mga kapatid, if you believe in Him, trust in Him, have faith in Him, do not doubt. Remove the doubt in your mind. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay makapamaraanan. He can make the impossible to possible. Come on, church. Maniwala ka sa Kanya. Ipagkatiwala mo ang puso mo, ang buhay mo sa Kanya. Dahil ang mga pinagdaraanan mo ay temporary lamang. Kung ano man yung bigat na yan, mawawala yan through God's help. May pangangailangan ka, physical man yan, kagalingan man yan, idulog mo sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoong Diyos ang ating tagapagpagaling. Ang ating Panginoong Diyos ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan, magbibigay sa iyo ng kapayapaan, magbibigay sa iyo ng peace sa iyong buhay, magbibigay sa iyo ng pangangailangan mo. Magtiwala ka lang sa Kanya at sumunod ng tapat sa ating Panginoon. Come on, church. Bigay mo yung puso mo sa Kanya. Ngayon na yung oras para magpasalamat ka sa ating hininga na binigay niya, sa buhay niya na binigay niya sa atin. Huwag nating sayangin yung oras niya sa atin. Huwag mong sayangin yung binigay niya sa iyong pagkakataon upang magbago. Huwag ka nang tumalikod pang muli. Nakilala mo na siya at naranasan mo na ang buhay niya, pinagkalob niya sa atin. Kaya huwag mo na itong sayangin, mga kapatid. Manatili ka sa presensya niya, manatili ka, manindigan ka sa kanyang buhay, manindigan ka sa binigay niya sa'yo. Come on, church. Kung kailangan mong ibigay yung puso mo, kung kailangan mong iiyak sa Kanya, gawin mo. Dahil God is our comfort. God is there. God is there to comfort you. God is there. Always watching on you. Always watching over us. Inaantay lamang niya, tumawag ka sa pangalan niya. Tumatawag lang siya. Tumatawag siya sa'yo. Tayo lamang yung bingi. Tayo lamang yung hindi nakikinig. So this is the right time. Pakinggan naman natin ang tinig niya. Come on, church. You can release what's inside your heart right now. Release it to God. And God will help you. Trust in Him and have faith in Him. Come on, church. Let's sing to our God. Hallelujah. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong
bighati. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo yan ay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka sa bawat bighati, O Lord. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo yan ay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa buhay. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong banal na spirito. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa iyong habag, Panginoon, na binibigay mo sa amin. Tunay po, Panginoon, na wala kang katulad at walang dapat ibang dakilain kundi ikaw, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, ay kailan may naging tapat sa amin, Panginoon. Hindi ka nagbago, Panginoon, sa bawat isa. Hindi ka nagkulang sa bawat isa, Panginoon. Kaya salamat, Father God. Dahil sa habang panahon, ika'y tapat. Tulungan mo rin po kami na kami maging tapat sa iyo, Panginoon, na naglilingkod. Tapat, Panginoon, Lord God, na sumusunod, Panginoon. Na, Lord God, magawa namin, Panginoon, Lord God, ang karapat-dapat para sa iyo. At hindi namin masayang ang buhay na ito na iyong pinagkaloob sa amin, Father God. So, thank you, Father God. And Lord God, sa aming pag-awit na ito, Lord God, ito'y para sa iyo, Lord God. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpuri sa iyo, ang aming pag-awit sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagmamahal. Alam ko na sa bawat isang naririto, may kanya-kanyang panalangin, may kanya-kanyang petition, may kanya-kanyang dinudulog sa iyo, Lord. And I know, Father God, na ito'y tutugunan mo. Basta kami, Panginoon, ay maging tapat sa iyo. Kami susunod sa iyo ng, Lord God, ng hindi nag-aalinlangan. Alam namin, Lord God, na iyong ipagkakaloob lahat ng aming saloobin, Panginoon. And thank you so much, Father God, for your grace. Na kahit kailan, Panginoon, na hindi ka bumibitaw sa amin. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming dinadakila. Ikaw ang aming itinataas, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, ang hari ng mga hari, Panginoon. Ikaw ang kataas-taasan naming Diyos, Father God. Ikaw ang Diyos na buhay namin, Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. For the last time, pwede po ba nga nating awitin ng Panginoon, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y mag-unaw man, maaasahan kang lagi.
sa ating Panginoon, dakila siya. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sabihin mo, sa bawat bigati, sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Oh Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. For yours is the kingdom, the glory, and the honor, and the adoration. Father God, we love you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap pong awitan ng ating Panginoon. Amen. Today is not ordinary day po. Today is a special day po sa ating pong Panginoon. Amen. Alam po ba natin ang ating pong araw ng pagsambay tunay? Amen po ba? At ang Diyos po ang ating pong kasama. So yan po, welcome Brother June Dinulong. Blessed Sunday po. Amen. At welcome po kayo muli sa atin pong Sunday Celebration Worship, Celebration Online. San man po kayong dako ng mundo, san mang bansa kayo po naroon. Amen. Welcome po kayo sa atin pong gawain at Sunday Celebration o Sunday Worship Celebration po ngayong umaga. So, anyway, yan po mga kapatid po natin dyan sa medyo likuran. Pwede po ba kayo mag-move forward po dito sa harapan? Amen. Para po mas klaro ang inyong mga face. Yan. Amen. Glory to God. Kung kayo po okay na po sa inyong kinaupuan, yan. Yan. Sabi ni Sister Julian kasi daw may hangin. Amen. Hallelujah. So, habang naghihintay po tayo sa ating pong pastor, batiin mo naman yung katabi mo. Amen. Kung di mo pa yan kilala, yan, magpakilala ka. Amen. Amen. Hallelujah. So, yan po. Muli, palakpakan po natin ng malakas na palakpak na papuri po sa atin pong Panginoon. So, ayan po, welcome po sa atin pong butihing pastor. Yan na po ba siya? Ready na po ba si pastor? Hindi pa. Yan. Sorry po, meron pong nagkaroon ng konting interruption po kanina sa atin pong oras ng atin pong yes, amen. Hallelujah. Sige po, muli po nating palakpakan ang ating Panginoon sa buhay po ng ating butihing pastor all the way Praise the from Lord. Canada. Sige po, lahat po tayo ay ng Panginoon. Amang banal, salamat po Diyos sa pagkakataon nito na pinagsama-sama mo kami, Panginoon. Tunay nga po Diyos na itong kaloob niyo po yung lakas at hininga ay gagamitin namin ito, Lord. Nagamit namin sa pagpupuri, sa pananalangin, at maging ngayon sa pakikinig. Lord, ang apoy ng iyong Espiritu Santo ay siyang manguna sa aking pangangaral at sa pakikinig po ng bawat isa.
ang inyo pong kapahayagan na napapanahon. Siya pong aming mapakinggan, maunawaan, maipamuhay, maibahagi at magdulot ng pamumunga ito, Panginoon, sa aming pamumuhay sa spiritual, maging sa aming pamumuhay sa physical, pamumuhay na naayon sa iyong banal at perpektong kalooban. Salamat po, Diyos. Balutin mo po na iyong banal na dugo ang loob ng oras nito hanggang sa matapos ang pagbabahagi na ikaw lamang ang naitataas, ang salita mo lamang ang naibabahagi, ikaw lamang napaparangalan. Salamat po, Diyos, to you alone, the praises and glory. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say amen. Palakpakan po natin si Lord. To God be the glory. Ayan, can you all be seated po mga kapatid? And blessed Sunday po sa bawat isa sa atin. And I'm glad to see you. Ayan, amen. So pakisabi nga sa iyong katabi, I am blessed that you are here. Praise the Lord. Amen. So salamat sa Panginoon na tayo po ay sama-sama ngayon sa kanya pong tahanan para magpuri sa Panginoon. So this Sunday, gusto ko pong mag-share sa inyo ng isa pong magandang topic sa Bible na kung saan po makakatulong po ito sa ating pong spiritual improvement. Makakatulong po ito sa ating pong spiritual nourishment na tinatawag. Ay, ayos ko lang yung video natin po, ha? Okay lang. Yan, tuloy po natin. Amen. So, lahat po ba excited na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Taas po yung kamay, yung excited makinig ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Palapan po natin muli ang Panginoon. To God be the glory. Amen. So, gusto ko pong i-encourage pong bawat isa na tayo po makinig ng kanya pong banal na salita dahil ito po ay tumutukoy sa ating pong pagkatao, sa ating pong pagkatawag, sa ating pong pagkalikha ng Diyos sa ating pong buhay. Para hindi tayo confused, amen, para hindi po ma-misuse yung ating pong buhay, kundi magamit siya sa tamang paggagamitan ng ating pong mga buhay. So this is my title po. It's all about approved and appointed by God for divine purpose and productivity. So medyo mahaba po ang aking pong title po na aking pong i-share sa online. It's all about approved and appointed by God for divine purpose and productivity. Amen. So ito po yung ating pag-aaralan ngayon na salita ng Diyos as teaching and preaching po na tumutukoy po sa ating pong buhay individually o sa lahat po sa atin, corporately. Sapagkat only God who approve us, appointed us for divine purpose and productivity. Sa ating po introduction, our presence on earth is not an accident. Tingnan mo yung katabi mo kung alam nyo kung bakit andyan yan. Tingnan mo, hindi po aksidente na andyan yan. Not just on church but here on earth. Our presence on earth is not an accident. Amen po? But God intentionally approved and appointed us to bear fruit and fulfill His divine purpose and to live productive life for His glory. So, kumbaga, ito yung scope, ito yung kabuuan na dahilan kung bakit andito tayo sa earth, not by accident, but by God's intentionality. Amen? Kaya nga yung word na approved and appointed, siya po ang naglagay niya sa atin para tayo po mamunga, para magawa natin ang kalooban niya, para yung buhay natin maging productive at magdala ng glory po sa Kanya. Marami mo pong mga tao dito sa mundo, minsan sinisisi nila ang magulang nila, or sinisisi nila ang Diyos, or sinisisi sila kung bakit andito sila sa mundo, but without their knowledge, they are not an accident kung bakit andito tayo sa mundo. Amen po ba? Amen. Sabi pa nga ng isa, nagtanong, Pastor, paano kung na-accident ang isang tao at namatay? Sabi ko, di na-accident, then papunta na siya sa langit pag hinala niya si Lord. And so, but we, even po ba, habang tayo pa nabubuhay, ang intention po ng Diyos, we are already approved and appointed by Him para magbunga, para gawin ng kalooban niya, para lalong maparangalan siya kapag nagagawa natin ng kalooban niya at kapag tayo po namumunga. Mayroon akong 3 points. I think mahaba itong outline ko, but it won't take long to share for the glory of God. Number 1, God approved us as His
chosen instruments. Naniniwala ka ba na ikaw ay inapprove ng Diyos as His chosen instrument and consecrated us to Himself before we were born here on earth? Amen po ba? So si Lord, ang katotohanan, si Lord talaga yung nag-approve sa atin, si Lord talaga yung pumili sa atin, hindi po tao, hindi po tatay natin, kundi si Lord po talaga, at sinet apart niya tayo, the word consecrated us, sinet apart niya tayo para sa Kanya. Amen po, hindi para sa iba o hindi para sa sarili natin, kundi una para sa Kanya, bago pa tayo likhain dito po sa sanlibutan. Yung verse po natin, sa Jeremiah chapter 1 verse 5, sabi po dito, before I form you in the womb, I knew you. Praise the Lord. Ibig sabihin po, si Lord, He sees us in advance. Sabi niya, before I formed you in the womb ng nanay po natin, sabi niya, I knew you. Kilala na kita. Meron na akong ugnayan sa iyo. Meron na akong connection sa iyo. Meron na akong relasyon sa iyo. That is the word, I knew you. Yung word na ginosko sa Greek. Ibig sabihin po, in advance, wala namang may tatago sa Lord. Sabi niya, in approve you as my chosen instrument. Pwede mo palapan po natin si Lord. Hallelujah. Amen. Kaya kung meron pong the best na relationship sa buhay po natin, that is our relationship with God, or that is relationship ng Diyos sa atin. Nung bago pa tayo niya pinorm, bago pa tayo likhain, bago pa tayo pinanganak, meron na pong relasyon ang Diyos sa atin at inapprove tayo ng Panginoon as, sabi ni Lord, as my chosen instrument. Kumbaga, nung nilikha ka ng Lord, alam niya kung ano yung paglalagyan niya sa atin. Sabi niya, and before you were born, I consecrated you to myself as my own. Can you imagine that po? Bago pa nilikha ang isang tao o ang bawat isa sa atin, we are already consecrated o set apart ng Diyos para sa Kanya. Kaya nga, it is really dangerous for someone or for somebody na mag-disconnect, mag-depart, lumayo po sa Diyos. Pag the moment na ang isang tao mag-disconnect, mag-depart, at hindi mag-develop ng deeper relationship sa Lord, as long as nagbibinata, tumatanda, nagiging senior citizen, danger ang kanya pong life. For sure, hindi siya magbe-bear fruit na ma-honor si Lord. For sure, hindi niya mapupulfill ang kanyang divine purpose. Are you with me po mga kapatid? Kaya no wonder, meron pong mga bata, matatanda, they're not bearing fruits that glorify God. They're not fulfilling God's divine purpose sa buhay nila. Therefore, ano po ang nangyari? Because of departation, disconnection, because of kawalan ng relasyon po sa Panginoon. Kaya yung mga bata pa, yung mga pino-form pa lang o before pa, andun na si Lord doon sa tao na yan. Kaya lahat po ng mga ipinanganak dito sa lupa, hindi po yan aksidente na napunta dito sa lupa. Amen po ba? Kahit yung mga magulang, hindi intention nila. Minsan, di ba, ang iba, nahulog. Sino sa inyo ang nahulog na bata? Or ang iba, tinapon. Tapos may kumuha lang. Nalala ko ng mga bata kami, pag nag-aaway-away kami ng mga magkakapatid, sasabihin ng ate ko, ay, hindi ka anak ni mama, ni papa. Kasi pogi ka. Ay, ganun ba yun? Sabi ko, grabe naman pala. Hindi, joke lang. Pagtingin ko sa mga kapatid ko, oo nga, pogi nga ako sa kanya. Hindi, joke lang. Iba yun. Sumobra, patawarin niyo po ako. Yung term doon, lagi sinasabi, ay, ano lang, napulot ka lang ni mama at papa sa lubluban ng kalabaw. Iniwan ko doon. Yung mga ganun kami ng mga bata pa kami. Minsan parang, tataka ka nga. Pero the truth for us, meron pong katotohanan sa Bible patungkol po sa atin. Amen po ba? Amen. Na inapprove, kinonsecrate tayo ng Panginoon para sa Kanya, para sa plano niya, at para sa kalooban niya. Kaya kung sino ka man, don't get confused. Amen, huwag kang ma-confuse. Parang, sino ba talaga ako? Ano talaga ang plano at purpose ng Diyos? Bakit andito ako? Before you think, before you talk, before you live, andun na ang Diyos. Meron na siyang ugnayan at relasyon at sinet apart ka na ng Diyos para sa Kanya.
Sabi nga sa dulo, I have appointed you as a prophet to the nations. Ibig sabihin, ikaw yung gagamitin ko to declare my words. Ikaw ang gagamitin ko to release my words. Ikaw ang gagamitin ko to preach my revelation. Ikaw ang gagamitin mo to proclaim my law. Yan pa ibig sabihin ng Lord. Sabi niya, I have appointed you as a prophet to the nation. Nakita niyo yung word dyan na approved and appointed? Amen po ba? Ibig sabihin, before and after, makikita niyo yung word dyan na approved and appointed. Ang Diyos na nag-approve, ang Diyos na nag-appoint sa atin para sa Kanya pong dakilang kalooban, gusto ng Diyos na habang ikaw nagbibinata, habang ikaw tumatanda o matandang-matanda na, dapat kilala mo siya at alam mo ang Kanyang plano at kalooban sa buhay mo. Para along the way, habang ikaw po nabubuhay, amen po ba? As the Lord form you, and then you are faithfully performed. Amen po? You are faithfully performed, and ayon sa assignment na binigay sa atin po ng Panginoong Diyos. Number 2, God has appointed, placed, and purposely planted us here on earth to go and bear lasting fruits. Amen po ba? So, nag-isip tayo, ano yung aking assignment dito sa earth? Amen po ba? So, sabi sa verse nito, John 15 verse 16, sabi po ng Lord, you have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed, in place, and purposely planted you. Amen po. Tanungin mo ang yung katabi, asan ka ba ngayon? Amen. Amuyin mo nga. Di ba? Joke lang. Kasi baka nangangamoy langit yan, ano. Andito yan sa lupa, kaya nangangamoy lupa. Hindi, joke lang. Sorry. Mo ba? Ibig sabihin po mga kapatid, si Lord, inapprove tayo ng Panginoon bago pa tayo ipinanganak. Pero nung ipinanganak na tayo po inappoint ng Panginoon, amen, para sa Kanya, at para sa Kanya, nilagay niya tayo dito sa, sabi nga po, we are appointed, placed, and purposely planted us, saan po? Dito sa lupa. Amen po ba? Dito sa lupa. Pakisabi sa katabi, fertilizer ka ba? Ayun, di ba? Fertilizer, dapat yan. Hindi pataba sa lupa, yung nagpapasibol ng ibang buhay. Kasi iba yung pataba sa lupa. Eh po ba? Naalala ko nung bata pa ako, we used fertilizer, di ba? AAA, urea, daming klaseng fertilizer. Pero ang specification po, may Diyos na naglikha at tayo inappoint ng Lord, itinalaga, itinanim niya tayo dito sa lupa para tayo po to go and bear fruit. In short, God created us and appointed us here on earth to go and bear lasting fruits. Amen po ba? Ibig sabihin, ang gusto makita ng Panginoon, na tayo po nagbe-bear ng lasting fruits. Once tayo na saved, na preserve, na disciple, ito na yung tinitingnan ng Lord sa atin, na mag-produce pa tayo ng lasting fruit. Alam niyo yung lasting fruit na napoproduce ng isang tao, kaluluwa. Amen po. Hindi po kapirahan. Hindi po kabahayan. Hindi po kalupaan. It won't last. Yung sabi nga, kahanginan. Lahat yan, mawawala yan. Only yung kaluluwa ng tao. Yan lang ang maglalast. Pwede ba palapan po muna natin si Lord? Praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory. Kaya pala, sinabi dito, we are purposely placed and planted, sabi niya, so that you would go and bear fruit and keep on bearing. So, ang mission po ng disciple o ng simbahan, dapat po nag-go at nagbe-bear fruits at yung kanila pong bunga, nagbubunga din pag na-preserve, and that your fruit will remain and be lasting. Wow, yung bunga daw po natin will remain and be lasting. Yung bunga natin, dapat yan nananatili yan sa Panginoon. Amen po? Kasi pag hindi yan nagstay sa Lord, hindi yan maglalast. Even ang buhay po natin. Pag hindi tayo nanatili sa Diyos na naglikha at pumili sa atin, this life won't last. Ganon din po yung ating pong mga bunga, yung harvest natin. Yung mga tao na nadadala natin sa Panginoon,
dapat sila mag-stay sa Diyos. Amen po ba? Para sila mag-grow. Para sila mabuhay spiritual. Para sila lumago. Para sila magamit. Para sila din naman mag-multiply. So yung pagkapili sa atin ng Diyos, yung pagka-appoint sa atin ng Diyos, kailangan natin ito trabahuin. Marami pong mga tao, they are not really working in their appointment. Amen po ba? So it's time for us to work. Amen po ba? It's time for us to go. Kung saan ka nilagay ng Diyos, let's say sa school, let's say sa trabaho mo, wherever the Lord please you, wherever the Lord planted you, there are certain people na nangangailangan dyan ng magandang balita. There are certain people na nag-aantay sa'yo. There are certain people in different places na may mga tao dyan na itinalaga ng Diyos sa'yo as the Lord appointed you and placed and purposely planted you there. Meron ka pong malaking misyon. Amen po ba? All you need to do is just go and share the gospel. Amen po ba? All you need to do is go and share the gospel. Because once you go, God will go with you. Don't just wait. Sana andito si pastor para samahan ako. Amen po ba? So, dito nga lang, tayo magkaabutan. Tapos you wish nandyan pa ako, di ba? Pero si Lord, andyan sa tabi mo. Tingnan mo. O, titingnan na, di ba? Andyan si Lord. Way beyond sa upuan mo. Hawak niya yung buhay, pagkilos at pagkataon natin. Kaya, hindi ito imagination, but this is the reality. Sabi ni Lord, as you go, I go with you. As you work, I work with you. Lalo na, we labor for the soul. We labor for the lost. We work for the soul. Sasamahan po tayo ng Panginoon. Kasi sabi niya, pag nakikita niya na yung bunga natin nananatili, pag nakikita niya nagbubunga tayo, so that whatever you ask the Father in my name as my representative, He may give to you. Amen po ba? Minsan, ang gusto natin shortcut. Gusto natin humingi sa Diyos ng maraming bagay, pero yung appointment natin, yung pagka-appoint sa atin ng Panginoon, parang sa isang kumpanya, halimbawa, sa isang company, bawa ako, boss. Nag-apply ka sa akin, then sasabihin ko as a boss, ito yung job description na ibibigay ko sa'yo. Tapos, ito yung tools para yung job description na yan, mapagyaman mo, mapaunlad mo. Kasi itong job nito, ito yung magsusustain, magsusupply ng needs mo. Pag nagawa mo ang trabaho dito, then sagot kita. Nasundan niyo po mga kapatid. So merong sa appointment natin, sa pagka-appoint sa atin Diyos, bilang mga anak niya, merong dinidemand sa atin. Ano yung dinidemand sa atin? Kailangan magtrabaho tayo para sa bunga na naglalast. Kaya tingnan niyo po sa dulo, so that whatever you ask of the Father in my name as my representative, He may give to you. Bakit parang sinasabi dito sa Bible? Parang, tingin kayo sa akin. Kasi minsan ang iba ganito, sana may mag-sponsor sa akin papunta sa Boracay, ay kadeh. Sana mag-sponsor sa akin papunta sa Palawan, yung mga ganon. You're just, sana may mag-sponsor sa akin papunta sa Korea. Sana may manglibre sa akin sa Jollibee mamaya. Yes. Diba? Yes daw sabi dito. May manglilibre nga daw dyan mamaya. Marami tayong parang yung sana. Alam niyo po, yung ina-ask, tingin kayo sa akin, yung appointment natin sa Lord, trabahuin natin, para yung ina-ask natin, sagot tayo ni Lord. Pwede bang palaban po natin si Lord, mga kapatid? Praise the Lord! Amen! Amen! Tayo, napaka-demanding natin, pero yung demand na mag-carry ng answer prayer natin, hindi natin sinusunod. O mamen? Tapang kasi natin humingi eh. Tama po. Pero yung hinihingi ng Panginoon, yung naalala ko noon, I work sa isang company na mababa ang aking posisyon, pero dahil
I follow the rules. I use the tools. I live with the values of that company. Mababa ang aking posisyon, amen po, dahil sumusunod ako, dahil ginagawa ko kung ano anong tawag nito? Ang dinidemand ng kumpanyang yon. Dumating ako sa point na yung sweldo ng manager namin, kasweldo ko. Sabi ko naman, sana magkaroon ako ng sahod katulad ng sa manager ko. So, simple lang pala. Alam nyo, ganun din po sa Lord. Nakita ko po dito, I'm not talking about just money kasi sabi dito, whatever you ask of the source, the word Father means Abba. Sa Hebrew means source. In my name. Whatever you ask the source in the name of our Lord Jesus Christ, sabi niya, He give to you. Gaano ba kalaki? Gaano kalawak ang hinihingi mo sa Lord? Alam ko, sobrang laki. Pero tugunan natin ito. As a church, tugunan po natin yung hinihingi na laki at lawak ng Panginoon para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, para sa ikaaabot ng mga kaluluwa. Kaya ngayon kung nakikita mo yung buhay mo hindi po nagbubunga, balikan mo ito, yung appointment mo sa Panginoon. Amen po ba? Balikan natin. Amen po ba? Kasi sabi sa John 15 verse 8, My Father is glorified and honored by this when you bear much fruit. Amen po ba? Para tayong mga puno na tinanim ng Panginoon dito sa lupa at ini-expect ng Lord magpo-produce ng bunga. At sabi niya, kapag kayo ay namumunga, nag-glorify, na-honor ang aking Ama. At napapatunayan, sabi niya, and prove yourselves to be my true disciples. Meaning to say, not all disciples of our Lord Jesus Christ. The fruit of Christ's disciples ay nagpo-produce ng lasting fruits. Amen po ba? Not just only bearing in the fruits of the Spirit, but bearing the fruits of souls. Hindi lang nagbabago ang kanyang buhay, nagbubunga pa ng lasting fruit ang kanyang buhay. No wonder, ikaw at ako, target na target ka ng kaaway. Because ang kaaway, he was destined to hell. But before you were born, and after you were born, you are already approved and appointed by God to Himself. Kaya lang, bago ka kunin ng Panginoon papunta, ay tayo na lang, wag lang naman kayo lagi. Bago tayo kunin ng Panginoon papunta sa langit, nilagay niya muna tayo dito sa lupa. Kasi marami pa pong mga gusto si Lord na maisama doon sa langit or magkaroon ng productivity o pamumunga o pakinabang dito sa lupa. Kasi pag dito tayo sa lupa, mas lalong nag-glorify na u-honor ang Diyos Ama kapag tayo po nagbubunga ng sagana. Pwede ba palaban po natin si Lord? Hallelujah! Praise the Lord! We give the best clap offering po sa Panginoon. Amen. Kasi pagdating sa langit, wala nang labor doon, wala nang work doon. Ang meron na lang doon, puro na lang worship. Amen po ba? Kaya ang gawin natin ngayon, sa loob ng simbahan, puro tayo worship, pero pagdating sa labas, puro tayo work. Kaya lang nami-misinterpret natin. Like, Monday to Friday, pagod na pagod tayo sa ating work. Sabi kasi, trabaho ko 8 hours a day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Tapos po yung mga walang work. Tapos yung kamay mo walang work. May mga kasama ko dito walang work. Ayan. Amen. Pero huwag kayong mag-alala. Para hindi kayo ma-confuse sa work at sa job ninyo. Amen. Yung job ninyo dito sa lupa, may nag-appoint sa inyo na HR manager. Tama po ba? Amen. Pero yung work natin sa Lord, may nag-appoint din sa atin na HS mula sa langit. Ay, paling po, sabi sa Bible, di ba? Acts 20 verse 28. Yung mga soul na unsaved at nasisaved, in-appoint niya sa atin ng Holy Spirit. Pwede ba palapakan po natin si Lord? Amen po ba? Amen. Para pangalagaan natin sila. Para sila ma-preserve. Number 3, punta na po ako sa number 3.
God has crowned us with glory and honor to take dominion over the works of His hands. Grabe! Nakikita nyo dyan, yung mga words na ginagamit po dyan, according to the scriptures, past tense lahat. Wala po dyan present tense, ni walang future tense dyan. Lahat po dyan puro past tense. Bakit po? Kasi bago ka pa, ay talagang inihanda na ng Diyos. Pwede mo palapan muna natin si Lord. Praise the Lord. Amen po ba? So God has crowned us with His glory and honor to take dominion over the works of His hands. The word dominion meaning to say to manage, to lead, to rule, to reign. Amen po ba? Yan pong ibig sabihin ng dominion. Psalms chapter 8 verse 4 to 8, sabi po dito, what is a man that you are mindful, sorry po, naano yata Brother Jason yung Y dyan, that you are mindful of Him. Kung meron pong tinitingnan ang Diyos ngayon, higit kanino man, ikaw at ako. Are you with me po mga kapatid? Lahat ng tao, ang paningin ng Diyos, nakatingin ang paningin ng Diyos sa lahat ng tao. Ang isip ng Diyos andun sa tao na nilikha niya. Nakafocus doon, 24/7, ang kanyang paningin. Kaya sabi niya, what is a man that you are mindful of him? And the son of earth-born man that you care for him. Grabe, yung paningin, yung pag-aalala, yung pag-aarugan ng Diyos, nasa tao. Bakit po? Kasi ang tao, inapprove yan at inappoint yan ng Diyos. Kaya marapat lang the one who approved and appointed, dapat yung pag-iisip niya, yung paningin niya, nakatuon doon sa kanyang inapprove at inappoint. Are you following po mga kapatid? Say amen. Verse 5, sabi niya, you have made him a little lower than God. And the other translation, like angel. And you have crowned him, past tense, with glory and honor. So ang tao pala, nung nilikha niya, meron na yung corona ng glory and honor na mula sa Diyos. And verse 6, sabi niya, you made him to have dominion over the works of your hands. Lahat ng nilikha ng Diyos, yung tao na kinurunahan niya ng kanyang glory and honor, siya yung nilagay ng Diyos na mamamahala o mangangalaga sa gawa at likha ng kamay ng Diyos. Sabi niya, you have put all things under His feet. And verse 7 to 8, at nilinaw ng Panginoon, all sheep and all oxen, and also the beasts of the field, and verse 8, the birds of the air, and the fish of the sea, whatever passes through the paths of the sea. Pwede bang palapan po natin si Lord? Nilinaw ng Panginoon that you and I, we will take dominion, the land, the water, in the air. Amen po ba? Nilinaw ng Diyos na nilikha kita, this is my divine purpose for you. Ikaw ang magro-rule and reign, ang tao ang maghahari dito sa lupa, sa lahat ng nilikha ng Diyos. At nakikita niyo po dyan, maliban sa isa, maliban sa ating pong kapwa. We cannot take dominion, we cannot dominate our friends, our family, or yung kapwa natin. We cannot. Only fish, dun sa dagat. Only birds, dun sa air. Amen po? Only trees sa ground. Only oxen sa ground. Yan lang yung pwede natin i-dominate. Ngayon, ang tindi po ng ating assignment, ano? Amen po ba? Ang tindi ng ating assignment. Kumbaga, meron tayong in-approve tayo ni Lord, in-appoint tayo ni Lord, at ito malinaw yung assignment natin. Pangalagaan ang gawa ng kanyang kamay. Pamahalaan ng maayos ang gawa ng kanyang kamay. Ngayon, kung magaling tayong leader, marunong tayo mag-manage, ano po ang mangyayari sa buhay po natin? Amen. Mag-glorify at ma-honor ang Diyos na nag-create sa atin. Pwede bang palaban po natin si Lord. To God be the glory. Amen po ba? Kaya lang, once you lose the crown, the honor and the glory of God, it's hard to take dominion. Alam niyo, marami akong mga tao nakikita, they're losing the crown of glory and honor of God. Amen po ba? Instead na mapasunod niya ang kahoy, siya ang sumusunod sa kahoy.
Instead na mapasunod niya yung dahon, siya ang sumusunod sa dahon. Are you with me po mga kapatid? So dapat you and I, tayo po ang nagre-reign. Gusto ko pong makita ninyo yung ating pong divine purpose. Yung ating pong divine assignment as the Lord approved and appointed us. Meron tayong matinding assignment dito sa lupa. Amen po ba? Hindi lang, of course, magdala ng kaluluwa pabalik sa Diyos yung mga unsaved, yung mga lost soul, pero itong nilikha niya, itong resources na nilikha ng gawa ng kanyang kamay, na pinagkatiwala sa atin, gusto ni Lord na pamahalaan natin ng maayos, ng tama at akma. Amen po ba mga kapatid? Kasi yan din po ang magsusustain, magsusupply sa ating pong mga buhay. Set for example, binigyan ka ni Lord ng lupa. Tapos sabi ng Lord, yung lupang yan, sasakahin mo yan. Amen po ba? Tataniman mo yan, pangangalagaan mo yan. Amen po ba? Sino po sa inyo blessed na blessed dahil binigyan ni Lord ng property, real estate? So for example, real estate. So if you're a good manager, are you with me po? Pamamahalaan mo yan ng maayos. And within that, just make sure that you take dominion without losing the crown of glory and honor. Are you with me po mga kapatid? Kasi andyan po yan nilagay ng Panginoon sa atin. Kaya for our conclusion, as God's approved, appointed, and crowned with His glory and honor, He has given us, ito po, 4 A's to advance and fulfill our divine purpose o assignment here on earth. Meron pong 4 na E na gusto kong i-share po sa inyo. Maybe some other pastors, preachers, o shepherd, o leader, o bishops, nag-share na po sa inyo nito. Pero gusto ko pong ilagay niyo po sa inyong isip at puso pag-uwi ngayon, inapprove na pala ako ng Diyos. Noon pa, bago pa ako pinorm niya sa tiyan ng aking ina. Nakipagrelasyon na pala siya. Kaya dapat makipagrelasyon ako sa kanya ng maayos. Pangalawa, inappoint niya pala ako. Kaya sa kanya pala ako magsusumiti. Sa kanya pala ako magbibigay ng kagalakan at karangalan. At mabibigyan ko siya ng kagalakan at karangalan pag nagbubunga ang buhay ko. Amen po ba? Pangatlo, meron pala siyang assignment na binigay sa akin. At para magawa ko ang assignment ko, para yung ibon, yung isda, ayun po mga kapatid, yung mga hayop na gumagapang naglalakad, sumunod sa akin because even this bird, this fish of the sea, this oxen or yung cattle, seeing me, I have this crown of glory and honor na mula sa Diyos. Kaya sila sumusunod. So, ang gusto ng Diyos nilinaw sa atin, para magawa pa natin yung ating pagka-approve, pagka-appoint at assignment natin, binigyan niya pa tayo ng 4 na A. And I want you to receive this 4 A's para pag-uwi niyo po, magkaroon tayo ng matinding confidence sa life. Na yes, ito pala'y hindi ito winidhold ng Panginoon. Number 1 na binigay ni Lord na A po sa atin. And I want you to use this 4 A's. Number 1 po, God already give us ability. Amen po ba? Ability. Tingnan mo yung katabi mo. Maabilidad yan. Amen po ba? Maabilidad yan. Amen. Maabilidad yan. Kaya, tabi-tabihan mo, baka one day maging milyonaryo yan pag hindi mo pinansin. Nako, pagka... Sorry ka na lang, pagka... Ngayon, dinidedma mo kasi sa iba ka dumidikit, tabihan mo yan. Nalala ko ng mga bata kami, yung mga kaklase ko noon, kung sino yung magaling, yun yung tinatabihan. Pero nabasa ko sa Bible, nung ako po, 4th year high school, na ako din naman pala, merong binigay si Lord na ability. Alam nyo, ano ba nakikita nyo ngayon sa paligid, di ba? May crisis. Tapos merong poverty. Alam niyo po mga kapatid, yung poverty na yan, hindi talaga yan kalooban ng Diyos. Ang poverty is the inability to use the ability of God sa buhay po natin. Kaya nagkakaroon ng kahirapan, dahil hindi natin ginagamit yung susi na binigay sa atin ng Panginoon. Yung ability.
na binigay sa atin ng Panginoon. Deuteronomy chapter 8 verse 18, sabi po dito, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Pwede bang palapan po natin ang ating pong Panginoon? Praise the Lord. To God be the glory. So, wag mo lang kakalimutan ng Diyos na ating Panginoon sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng ability to produce wealth. So, ibig sabihin po, ang ability, ang katumbas ng word na ability sa other translations sa Bible means strength, means power. Yung strength and power na yan, ibig sabihin ability, yan po ang nagpo-produce ng wealth. And everyone na in-approve, in-appoint at binigyan ng Diyos ng assignment, binigyan tayo lahat ni Lord ng ability. Whether bata ka pa, matanda ka, o tumatanda, but do not misuse the ability of God. Because once you misuse the ability, then you will bound to poverty. Marami po mga tao, they're misusing this ability of God, this power of God. Kung saan-saan nila ginagamit. Kaya ano po nangyari? They're bound to poverty. Pero tingnan nyo, naalala ko noon, nakwento ko yata ito sa inyo noon, meron pong isang opisina na nagbebenta ng sapatos. Tapos, ang problema, yung ability to visualize, ability to maximize, ability to multiply, hindi nila ginamit. Dalawang grupo, unang grupo pinadala sa isang isla na kung saan ang kanila pong produkto ay sapatos at tsinelas. Pagpunta nila sa isang isla, yung unang grupo, paglapag nila doon, tumawag agad sa opisina, sabi niya, babalik na kami dyan, kasi dito sa islang aming pinuntahan, walang nagtsetsenelas, walang nagsasapatos, lahat nakapaa. Sigurado hindi tayo makakabenta dito ng ating pong produkto. So umuwi sila to the expense of their company, and then they're unproductive. Second group, sila po ay pumunta doon sa same island na pinuntahan ng unang group. Paglapag nila doon, sa bangka, pagbaba nila, nakita nila na ang daming sumalubong sa kanila mga bata, mga tatay, matanda, na walang tsinelas, walang sapatos. And suddenly, yung kanilang leader tumawag sa kanilang opisina. Sabi niya, from today, magpadala kayo ng isang bangka na daan-daan at libu-libong sapatos at tsinelas. Sapagkat ang mga tao dito, kailangan nila ng sapatos at tsinelas. Pwede ba palapan po natin ang ating po Panginoon Diyos? Alam niyo minsan, ang kulang sa atin, vision and discernment. Walang vision, walang discernment. Once you are not using vision and discernment, then yung tinatawag natin na misuse of God's ability. Yung God's ability, nagdadala yan, nagpo-produce yan ng prosperity, ng productivity, o nagpo-produce yan ng wealth. Alam niyo, simula pa noon nung in-approve, in-appoint na binigyan kayo ng Diyos, hindi niya kinuha itong ability nito. Minsan, nami-misuse natin. Bakit tayo nai-invite sa iba? Bakit siya nakapag-aral? Ginamit niya yung ability to study. Bakit siya maganda ang kanyang business? Ginamit niya yung ability to business. Bakit siya promoted sa trabaho? Ginamit niya yung ability to work hard para ma-promote siya. Do not misuse God's ability. Because sabi dito, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Covenant yan ng Lord. Pinangako niyan sa ating pong mga ninuno, maging hanggang ngayon. Ability. Ability. Ang ability na yan, hindi yan sa'yo. Mula yan sa Diyos. Kaya gamitin natin to produce wealth. At pag nagkaroon ka na ng wealth, ang wealth, hindi yan, sabi ko sa inyo nung last, hindi yan for pleasure. Ang purpose ng wealth, amen po ba, for the advancement of God's kingdom. Are you with me po mga kapatid? Ang purpose ng wealth, para makakonect ka ng mga taong needy, para matulungan mo at mailapit sila sa kaharian. Diyos, palapan po natin sila. To God be the glory. Praise the Lord. Are you following po? Nasusundan po sa church? Brother Jason, nawala yung video natin. Second point, number 2 po, na binigay sa atin ng Lord. Grabe po ang Lord. Hindi niya po ito hold. Binigay niya sa atin ito. Number 2, He give us what we call authority. Wow. Binigyan tayo ni Lord ng authority. Alam niyo, you and I, we are the only authorized person na pwedeng umapak at mabuhay dito sa lupa at mamahala sa kanyang nilikha. And beyond that, He give us authority. Authority is power. Power to lead, power to function,
power to dominate. Yan yung authority na binigay niya sa atin. Luke 10 verse 19, sabi po sa verse nito, listen carefully, I have given you authority. Wow, sino po ang nabigay sa atin ng authority? Si Lord na naglikha sa atin. Sabi niya, makinig tayong lahat. I have given you authority that you now possess. Hindi pa ipupossess. Sabi niya, that you now possess. Sabi niya, to tread on serpents and scorpions and the ability to exercise authority. Grabe no? Ability to exercise authority. Authority and ability to exercise authority. Sabi niya, over all the power of the enemy, Satan, and nothing will anyway harm you. Pwede bang palapan po natin si Lord? Hallelujah. Amen. Alam niyo kung bakit tayo nasasaktan? Bakit tayo minsan nalulugi? Bakit tayo minsan napapahamak? Because misusing the authority of God na binigay sa atin. Amen po. Minsan, binibigyan natin ng authority ang kaaway sa ating pong buhay. Alam niyo, ang kaaway, ito si Satanas sabi dito, siya po ay espiritu. Pero ikaw, meron kang katawan. Meron kang kaluluwa. Meron kang espiritu. You are the only authorized person here on earth to take dominion. You are the only authorized person here on earth na merong espiritu ng Diyos. Ang sabi ng Lord, bibigyan ko pa kayo ng authority para para yung kaaway, si Satanas, ang kanyang mga kampon, ay hindi niya kayo kayang saktan. All we need to do is we need to exercise this authority every day. Anak ako ng Diyos. Amen po? He gave me the ability to produce wealth. Anak ako ng Diyos. He gave me the authority to trample scorpions, serpents, even Satan cannot harm me. Amen po ba? Palaban po natin si Lord. Alam niyo si Satanas, panglas yan. Amen po ba? Harmless yan. Hindi ka masasaktan. But once you believe his lie, and once you fall on his trap, pwede kanyang masaktan. Ulitin ko po, si Satanas, wala nang power yan. Dinisarm na yan ng Lord. But once you fall his lie, amen po ba? And his trap, pwede niya tayong masaktan. So mga kapatid, I encourage everyone, amen po, gamitin natin itong authority na binigay sa atin ng Panginoon. 2 more points po. Number 3, binigyan tayo basahin ko lang po itong Matthew 16 verse 19. Sa Amplified, sabi ng Lord, I will give you the keys. Sabi sa Amplified, authority of the kingdom of heaven. Wow. Ang free nga po natin si Lord, to God be the glory. Napakabuti po ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen po? Ang sabi ng Lord, I will give you the keys. Ang ganda ng mga word, Sabi niya, He gave us ability. I have given you authority. I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven. Bakit po ito sinabi? Tingin kayo sa akin para mag-intindihan niyo. Bakit sinabi niya, I will give you? I will give you. Because alam niyo po, nung ang tao nagkasala, he surrendered their authority to the enemy, si Eva at Adan. Pero nung bumaba ang ating Panginoon, kasama ang kaharian ng langit, then gusto ni Lord na lahat po tayo po, magkaroon tayo ng authority sa pamumuhay sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya sabi niya, I will give you the keys, authority or access, the kingdom of heaven. At sabi niya, and whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth will have already been bound in heaven. And whatever you loose, permit, declare lawful on earth will be already been loose in heaven. Ikaw lang ang pwedeng magdeklara sa langit at ang langit susunod dito sa lupa because you declare. Pwede bang palapan po natin si Lord? Amen po ba? Amen. Ang problema po sa atin, meron pa akong nakita ganito. They're misusing the authority of God. Ano po, bakit minisuse nila authority? Minsan nakita ko, kinumusta ko. Kumusta na? Alam mo, sagot niya sa akin, ito mahirap pa din. Can you imagine, 10 years niya na sinasabi yun sa akin. Pagbalik ko, after 20 years, kumusta na? Sabi niya, ito mahirap pa din. Wow. You're misusing whatever you declare here on earth will be bound on heaven. Pero dahil dito ko sa lupa, dahil meron kang authority, amen po ba? Ang langit, magpo-provide sa'yo dito sa lupa. Amen po ba?
tayo ang may matinding authority. Although si Satanas, sabi ko nga sa inyo, nung mga nakaraang Sunday, dito siya nahulog sa lupa to deceive, to distract, to destroy. But Satan is powerless than you and I because we have the authority of God. Palapan po natin si Lord. Hallelujah. To God be the glory. Number 3 po na binigay sa atin ng Diyos, access. Yan po yung pinakamatindi, access. Pangatlong E, binigyan tayo ng Lord ng access. Romans chapter 5 verse 2 sa Amplified. Sabi po dito, through Him, we also have access by faith into His remarkable state of grace, which we firmly and safely and securely stand. Let us rejoice in our hope, in the confident assurance of experiencing and enjoying the glory of our great God, the manifestation of excellence and power. Pwede bang palapan po natin si Lord? Amen po ba? Nung wala pa si Lord, amen po ba? Wala pa siyang access. Ang hirap natin maka-access. Pero dahil andito na si Lord, bumaba na si Lord, and throughout His grace, throughout His service and sacrifices, He restored back the kingdom of God. Amen po? And pumunta siya sa krus, siya ang nagpapako sa krus instead na tayo. And then through that, He gave us access. Amen po? Access back to His kingdom. Access back to come into the presence of our Heavenly Father. Pwede ba palapan po natin si Lord to God be the glory. Grabe po itong access. Kaya nga, everyday, kailangan, don't believe the lie of the enemy. Minsan sinasabi, walang-wala ka na. No, meron tayong access sa kaharian ng Diyos. Meron tayong access sa resources ng Diyos. Huwag ka lang mag-access doon kung saan-saan. Amen po ba? Kasi ang totoong access natin came from the King in His kingdom. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 16, therefore let us with privilege approach the throne of grace, that is the throne of God's gracious favor, with confidence and without fear, so that we may receive mercy for our failures and find amazing grace to help in time of need and appropriate blessing coming just at the right moment. Ngayon may kailangan ka, ngayon may pangangailangan ka, always remember, there's an open access. There's an open door for you and for me. Malaya tayong makakalapit sa Diyos at bibigyan niya tayo ng amazing grace. I preached this last time, enabling grace. That is our greatest access in the Lord. His good grace and great grace sa buhay po natin. Nasusundan po ba mga kapatid? Because of His good grace, great grace, and then we can now fully access heaven and earth. We can now fully access and enjoy the blessing of God because of His grace. Not because of your work, not because of our work. Ang iba, nagtrabaho ko na matindi para meron ako. No. We need to access. Kaya kailangan talaga yung faith. Kailangan malupit yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po ba? And we can now fully access because of His amazing grace. Are you with me po mga kapatid? Because of His amazing grace. Pwede bang lahat tayo tumayo mga kapatid sa oras nito? Praise the Lord. I do believe that all of us, nakikita mo po ang sarili mo na kailangan lang ma-change yung kaisipan natin. Who we are before God. Kailangan lang ma-transform yung isip natin. Kailangan lang ma-renew yung isip natin. Kailangan lang ma-reveal kung sino ang Diyos at kung sino tayo sa harapan ng Diyos at kung sino tayo dito sa lupa. Kailangan lang ma-reveal o ma-unveil sa buhay po natin. And then the last 4, hallelujah, na binigay po sa atin ng Lord. Gusto nang mag-preach. Sorry po. Pinabayaan ng bantay.
Punta po ako sa pang-last, sa number 4, na binigay po sa atin ng Lord. The letter A is what we call anointing. Anointing. This is what we need in the present moment, wherever we are. Anointing, mga kapatid, anointing. Pag wala kang anointing, maa-anoy lagi ang buhay mo. Sino sa inyo na-anoin ang buhay? Kasi walang anointing. Pero daming sablay sa buhay ko. You lose the anointing. Mga kapatid, yung anointing, hindi yan pinagkait sa iyo at sa akin ng Panginoon. Binigay yan ng Lord sa atin. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians chapter 1, verse 21 to 22, sabi po, now it is God who establishes and confirms us in joint fellowship with you in Christ, and who has anointed us, empowering us with the gifts of the Holy Spirit. Ibigay talaga ng Lord lahat para sa iyo. Para yung approval and appointment niya sa iyo, para yung assignment natin, magampanan natin ng maayos. Kaya we cannot complain God. All we need to know is to understand yung ano yung nais, ano yung revelation, ano yung pagkalikha sa atin, ano yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Inanoint tayo ng Panginoon, in-empower niya tayo with the gifts of the Spirit. And verse 22, sabi niya po, it is He who has also put His seal on us. That is, He has appropriated us and certified us as His, and has given us the Holy Spirit in our hearts as a pledge, like a security deposit to guarantee the fulfillment of His promise of eternal life. Palapan po natin si Lord. Kaya mga kapatid, ang anointing ng Diyos, amen po, ang banal na Espiritu, binigay niya sa atin. That is the anointing of God. Kaya nga ang buhay ng isang tao kapag walang banal na Espiritu, nag-i-struggle siya sa kanya pong pamumuhay. Nag-i-struggle siya sa kanyang pag-aaral. Nag-struggle siya sa kanyang paglilingkod. Tingin po kayo sa akin. Baka isipin niya, Pastor, di ko na kailangan ng Holy Spirit sa aking pag-aaral. No. And all aspects of life, we need anointing. Amen po? Kasi ang anointing na yan po yung ating protection at nagdadala ng matinding productivity. Ang pagkilos mo at pagkilos ko, limitado. Pero kapag hinayaan natin na kumilos at manguna ang banal na Espiritu, unlimited yung result. Pwede man palapan po natin ang ating pong Panginoon. Nung ang ating pong Panginoong Hesus, kung napansin niyo po, last Wednesday, nag-preach ako. Isama ko lang yung last Wednesday po, nung last Wednesday, yung kahalagahan ng submission sa seclusion. When the Lord first began to submit sa kanya pong magulang, and He secluded Himself for the last 18 years, sabi doon, He come up with the favor of God in favor of men. And before His leadership, He submitted to John the Baptist, and He was baptized by John, and He secluded Himself 40 days doon po sa ilang, doon sa tinatawag disyerto, and He's fasting there for 40 days and 40 nights. Sabi doon, pagpunta niya doon sa wow, amazing ito. Pagpunta niya doon sa synagogue, binuksan niya po yung kasulatan. Pagbukas niya sa kasulatan, sabi doon, and the Spirit of the Lord is upon me. The anointing of God is upon me to preach, to proclaim, to heal, to cast, to raise the dead. At sinara niya po yung Bible at sabi niya, at lahat ng ito, nagkaroon po ng kaganapan ngayon. No wonder I'm talking to you po before I end this preaching. Naiisip nyo, nare-realize nyo, ngayon, nagkakaroon na ako ng revelation. Nagkakaroon na ako ng kapahayagan because my mind is renewed. Then I receive this revelation. Who am I before God? I was His approved. I was His appointed. I was His a person na binigyan niya ng assignment, and He gave me ability. He gave me authority. He gave me access. And now, even this anointing, hindi niya pinagkait. Ang banal na Espiritu, hindi yan bumalik sa langit. Andito yan sa lupa. Naghahanap ng katawang lupa na magwe-welcome sa kanya, come Holy Spirit. I need you. Amen. Come Holy Spirit, I need you.
Ang banal na espiritu ay para yung tubig na dumadaloy. Kung bukas ka, pupunuin ka niya. Kung ready ka to receive, pupunuin ka niya. And the Holy Spirit, the anointing of God, sabi sa Bible, will abide. This anointing will abide with you. Bakit mag-a-abide yung anointing, yung Holy Spirit? Para ano? Para ma-fulfill natin yung assignment. Para may tutulong sa atin. Para magawa natin yung plano at kalooban ng Diyos. Yung ating divine purpose, through the help of the Holy Spirit, sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, not your might nor your power, but by the Spirit of the Lord. Yan ang kailangan natin. Anointing ng Holy Spirit. Nililinaw na. The access is yours. The authority is yours. The ability is yours. But the anointing is freely given to you. But ang tanong, are you ready to receive? Because if you're ready to receive, mga kapatid, uuwi ka. Wow. Magagawa ko ang mga bagay sa tulong ng Espiritu Santo. Anointing ng Diyos sa buhay po natin. Marami pong mga tao, they're not courageous. They are fearful. Dahil walang anointing. They're full of himself, full of fear, full of doubt. But right now, what we need is the anointing. God's Spirit. Yan po ang anointing na tutulong sa atin. Anointing para mag-business. Anointing para gawin ang kalooban ng Diyos. Mag-win souls, mag-disciple, mag-invite. Anointing na mula sa Diyos. Huwag kang magdepende sa sarili mo, magdepende ka sa Espiritu ng Diyos. Amen? Magdepende ka at manatili ka. Habang na-reveal itong mga bagay nito, ang prayer ko po sa ating pong blessing verse, mga kapatid, simple lang, na maituwid tayong muli, maitatag tayong muli, maitayo tayong muli, mga kapatid. Kaya itong sinishare ko po sa inyo, kunin nyo, kopyahin nyo, tingnan nyo. Yes, ito'y para sa akin. May mga magaganda pa, may mga mabubuti pa, may the best pa na mangyayari sa buhay ko. In Psalms chapter 92 verse 12 to 13, sabi po sa verse nito, the uncompromisingly righteous shall flourish like the palm tree, be long-lived, stately, upright, useful, and fruitful. They shall grow like a cedar of Lebanon, in Lebanon, majestic, stable, durable, and incorruptible. And verse 13, planted in the house of the Lord, they shall flourish in the courts of our God. Ngayong andyan ka sa church, nakatanim. Amen po ba? Tingnan nyo yung dalawang lugar. Tinanim tayo ni Lord sa house niya. Amen po? In-appoint niya rin tayo sa earth dahil meron tayong ministry sa loob. Meron tayong mission sa labas. Nung andyan tayo sa loob, dapat tayo po, sabi dito, dapat tayo nagpo-flourish in the courts of our God. The more tayo nagiging model, nagiging example sa ating paglilingkod sa loob. But pagdating sa labas, the more tayo nakikitaan ng fruitfulness, gusto ni Lord ng double result. Nagpo-flourish ka sa loob, pero nagiging fruitful ka sa labas. Kasi ang harvest nasa labas ng simbahan, hindi nasa loob. Tingin kayo sa akin. Diyan sa loob, andyan ang presence ni Lord. But dapat the more tayo closer in the presence of God. Pero pagdating sa labas, andun yung lost, andun yung unsaved. Kaya pag punta natin sa labas sa mission field natin, doon tayo nagiging productive. Doon tayo nagiging productive. And as you are planted in the house of the Lord, first, as you are planted in the purpose of the Lord, and second, as you are planted in the house of the Lord, I want you to declare this verse, Psalms 23 verse 6. Sabi po sa verse nito, surely goodness and mercy and unfailing love
shall follow me in all the days of my life. Sino po sa inyo ang gusto ng ganung buhay? Dahil tunay na ngayong Sunday, nakikinig ka online, nakikinig ka sa church, na-reveal na sa iyong buhay ang mensahe ng pag-asa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang mensahe na magpapalago sa buhay mo at magpapalalim sa relasyon mo sa Diyos. Ang mensahe na magpapaunlad at magpadala ng pagbubunga sa buhay mo. As you remain planted in the house of the Lord, always declare this verse, that surely goodness of God, mercy of God, unfailing love of God shall follow me in all the days of my life. Ngayon, ako'y 18 years old. Hanggang sa akin pagtanda, I will carry this revelation that I am approved and appointed by God. And He gave me the assignment. To fulfill that assignment, He gave me the ability, amen, the authority, the access, given the anointing. Kaya sabi niya, and I shall dwell throughout all my days in the house in the presence of the Lord. Palapan po natin si Lord. Amen po ba? Amen. Kaya hindi ako magbabackslide sa tahanan ng Diyos. Hindi ako magdi-depart sa presensya ng Diyos. Kasi pag umalis ako sa house ni Lord, and which house do I go? Pag umalis ako sa presensya ng Diyos, how can I live? Ikaw at ako parang isda. Without the presence of God. And then, guess what happened? We cannot live. Pag nasa labas tayo ng bahay, we called outsiders. It's a good revelation po para sa atin lahat, mga kapatid. Na magkaroon tayo ng matinding panghahawakan ngayon pag-uwi natin. Alam nyo, itong lahat ng ito, nakita ko ito sa buhay ko, and I want to continue to live. Kasi madami pa po akong gustong maranasan dito sa verse na ito. Na habang ako po nabubuhay, Lord, sabi ko, two things. Pag hindi ako naging mabuting manager ng inyo pong nilikha, I am useless. Pag hindi po ako nagbubunga, I am fruitless. I don't want to be useless and fruitless because being useless and fruitless won't honor God, won't please God. Because ma-honor lang si Lord, mapiplease lang ang Lord, mag-glorify lang ang Lord if you and I, amen po, namumuhay ng tapat sa layunin ng Diyos at tayo po ay nag-aabot ng mga lost souls pabalik po sa Kanya. At kapag ginawa natin ito, tugunan natin. And try it, sabi sa Bible. Is me on this, sabi sa Bible. Tugunan natin. Sabi ng Lord, whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Mga estudyante, huwag lang kayo mag-get ng malaking grades. Desire to win more students. Amen. Desire to win more students. Keep going, amen po, and winning souls. Keep laboring and leading souls back to the Lord. Amen. And whatever you ask the Father. It's about time na yung wealth available. It's about time na yung heaven available. It's about time na yung susi sa langit available. It's about time na anytime makakalapit tayo sa Diyos. It's about time na ang anointing available. Pero ang tanong, are you available to God? Yan ba ang focus mo, yung pagka-approve, pagka-appoint, at assignment sa ng Diyos? Ang tanong ko sa inyo, are you available? Or, hindi, busy ako, pastor. Lord, baka pwede maka-avail ng ability kasi gusto ko ng wealth. So, gano'n tayo eh. Lord, gusto ko po ng authority para pag-aapakan ko itong mga tao. Hindi po. Si Satanas lang pwede nating apakan, hindi yung kapwa natin. Lord, gusto ko ng access to possess more things from you. Sabi nila, hindi.
In times of need, sa tamang pangangailangan, available yan. Pero gusto ko ng anointing para mabago lalo ang buhay ko, magbago ang buhay ko. Sabi ni Lord, then now is yours. Taas po natin mga kamay sa Panginoon. Pwede bang lahat tayo tumayo mga kapatid? And it's time for us to surrender. Alam ko po, gagamitin tayo ng Diyos sa mga panahon ito. Ayaw ng Lord ng complacent, ayaw ng Lord ng lazy, ayaw ng Lord ng procrastinator, ayaw ng Lord ng doubter. Because He already give and release lahat ng pangailangan natin. Kung pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak, namatay sa krus para pambayad sa ating kasalanan, how much more ang ating pangangailangan. All we need to do is we seek first the King in relationship, in His kingdom, being faithful sa ating pong divine assignment, in His righteousness that we live uncompromisingly, aligned to His will, and all these things shall be added unto us. All these things. Father in heaven, I thank you, Lord God, sa lahat ng mga kapatid yung ito, Panginoon, na magamit po ang aming pong mga buhay. One day ito kami, Panginoon, magpapagamit, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa aming pong assignment and purpose. Magiging proactive, magiging productive po kami. Magbibear at magpo-produce po kami ng lasting fruits. Lord, hangad po namin, maparangalan ka, madakila ka, Panginoon. Lord, na hindi kami ma-annoy, ma-oppress, ma-depress ng kaaway. Bagkus, Lord, through the authority and anointing that you have bestowed upon us, Lord, inaapakan po namin si Satanas, all these snakes and scorpions, O God, all these demonic forces to putting lies in our head and our heart right now, shall vanish in our face, Lord. And we trample them in the mighty name of Jesus by the authority and anointing that you have bestowed upon us. Lord, we rebuke that fabric, O God, by the ability and access that you give us the keys of the kingdom of heaven, Lord. As we apply the keys of the kingdom of heaven, Lord, wealth and wisdom, Lord, shall be added unto us. And Lord, when we use that wealth and wisdom, Lord, to win souls and gather them for eternity. And we use that authority and anointing, Lord, against the enemy. And right now, Panginoon, habang kami narito sa inyo pong tahanan, kami lahat, Lord, na nasa online, Lord, I pray the enlightenment of your revelation, Lord, shall come upon us. Thank you, Lord. We honor you. We praise you. We glorify you, Father God. Lord, salamat po. Thank you for your good grace. Thank you, Lord, for your enabling grace. Thank you, Lord, for your amazing grace. Thank you, Lord, for your great grace. Lord, that you give us this great grace so we can move forward. Ang gawain, Lord, ng buhay ng bawat isa, maging ang simbahan na ito, Panginoon, will move forward towards your greater calling and purpose sa amin. Salamat po, Diyos, sa lahat ng ito. Ito'y salita mo na nagbusog ng aming spirito, nag-build up ng aming buhay so that we bear fruits and bearing fruits that will last, Father God. We love you, Lord. We honor you, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say amen. Palapakan po natin si Lord. To God be the glory. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, mga kapatid. Meron tayong baon, meron tayong salita ng Diyos na atin pong ipapamuhay. Huwag niyo po itong babaliwalain. Hawakan niyo po ito. I-apply po ninyo sa inyo pong mga buhay. You will see tonight, tomorrow, I believe your life will never be the same. God bless you po. And see you po next time. Purihin po natin ang Panginoon. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Huminga po natin